Ang lalaki ay basta na lamang nagwisik ng kaunting ambon sa sandbox at agad namang bumuhos ang malakas na ulan sa mundo ng mga maliliit na tao. Nang muling magwisik siya ng kaunti, biglang naging masigla at puno ng buhay ang buong kalupaan. Noon lamang nalaman na ang lalaki na nagbabasa ng libro ay walang iba kundi ang matanda na siya mismo ang lumikha ng mundong iyon. Ngunit isang araw, biglang nainas ang matanda dahil sa ingay sa paligid. Napag-alaman niya nga mga maliliit na tao ay nagsusubok magpaapoy sa pamamagitan ng pagkiskas ng kahoy. Nakakatawa ito para sa matanda dahil ayon sa kanyang plano, dapat ay 200,000 taon pa bago niya ipagkaloob sa maliliit na tao ang apoy. Ngunit sa susunod na sandali, nagtagumpay nga ang maliliit na tao sa paglikha ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskis. Lubhang nagalit ang matanda. Kaya tinutusan niya ang kanyang katulong na hipan ito at agad namang namatay ang nag-iisang apoy ng sangkatauhan. Ngunit hindi pa rin napawi ang galit ng matanda. Kaya pinagutos niyang paalisan ang mga maliliit na tao pabalik sa mamasa-masa at malamig na mga kuweba. Doon lamang siya muling naging kontento at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng agham. Ngunit isang araw, isang matapang na maliit na tao ang lumabas mula sa kuweba. Nang makita ito ng matanda, nagalab muli ang kanyang galit. Sinabi ng kanyang katulong na ang mga maliliit na tao ay sumasayaw, nagdiriwang sila. Noon napagtanto ng matanda na nakalimutan niyang tapusin ang tagtuyot. Kaya tiniutos niya sa kanyang katulong na magpaulan. Nang marahang wisikan ng tubig ang sandbox, agad namang bumuhos ang ulan sa mundo ng maliliit na tao. Nakita ng matanda ang saya ng mga maliliit na tao at inutusan ang kanyang katulong na magwisik pa. Agad namang naging lonti at masigla ang buong mundo. Ngunit mula sa itaas, tiningnan ng matanda ang mga maliliit na tao na may paghamak at pinagtawanan sila. Tingnan mo ang mga ito, napakababaw. Kaunting ulan lang, tuwang-tuwa na. Ngunit para sa mga maliliit na tao, ang kaunting ulan ay nangangahulugan ng magandang ani, sapat na pagkain at pagkakataong mabuhay at magparami. Please follow and comment for Part 2.